At nang makapanood sa amin, maghanda tayo dahil mayroon na naman pong virus na ibinabalita ngayon, no? Na nilabas na nila ngayon sa social media. Ito na ba ang hinulaan ng ating kaibigan? 1 week pa lang, ha. At saka noong 2025, mayroon pong ipinapaabot si kaibigan na virus talaga na sa taong 2026 mayroon pong bumubuong virus. Kaya itatanong po natin sa ating kaibigan kung ano po kanyang advice. Baka po matulad tayo dati, no, marami pong mga tao na linlang na isahan, kaya ngayon alam po niyo ang nangyayari. Kaya kung ano man po ang balita ng ating kaibigan, nasa inyo na lang po ang pagpapasya. Basta kung ano may kakabuti, yun po ipapaabot namin. Kaibigan, good morning. Nako, ang sabi ng ating kaibigan, ito na ang nakita kong virus na ipinapaabot noong 1 linggo, na maganda ang mga tao huwag kumain ng mga hindi masustansyang pagkain. Ngayon guys, si kaibigan nagbabala kung ano man po ang mga desisyon sa nakataas ngayon, na tulad po dati yung mga baksin-baksin, nasa inyo na lang po kung kung sumunod ba kayo. Basta kami, ito po ang sabi ng ating kaibigan, yung virus na to ay hindi naman po yan dapat ikakatakot, no, sa mga tao, dahil kahit ano pa ang ginagawa ng mga doktor sa katawan ng tao para may depensa, wala pa rin ano yan, kasi tao tayo, kumakain tayo ng pagkain na yung mga maraming mga insecticide, hindi maganda yung mga pagkain, kasi yung virus na to walang gagaling daw ito sa hayop, kaibigan. Nako, nakakalungkot po ito. Sabi ng ating kaibigan, kung marapatin lang ninyo yung advice ng ating kaibigan guys, ligtas kayo. Kaya sabi ng ating kaibigan, yung mga anak natin, sa totoo lang, grabe po talaga ang virus ngayon guys, dahil sa panahon natin, dahil sa nangyayari sa mundong ito, hindi na normal. Nagbabala sa kaibigan ngayon, baka matulad daw tayo noong tinamaan tayo ng pandemic. Paabot sa kaibigan na wag po tayo magpa linlang agad kung ano man po ang ipapaabot sa atin. Ang ating gagawin ngayon, kakain lang tayo ng mga masustansyang pagkain, kasi yung sakit dito guys na nangyayari sa tao ay parang normal na para sa atin. Dahil kahit ano pang ilalagay mo sa katawan mo para depensa, kung magkakasakit ka talaga. Anong nangyari noong pandemic? Maraming ngayon ang daming nagkakasakit pa rin. Ano bang nangyayari? Mas malala ngayon ang mga sakit ng mga tao, di ba kaibigan? Sabi ni kaibigan, kayo na lang po maghusga. Basta si kaibigan nagbabala na wag po kayong magpalinlang muna. Dahil po hindi po ninyo alam kung ano po ang binabalak ng mga nagpasimuno nito. Dahil po ang virus, ang sakit ng tao, parang normal na. Dahil po sa panahon natin, maulanan ka, ang dali natin magkasakit, magsipon. Kaya nagbabala sa kaibigan, kung ano man po ang mga plano ngayon, kung magpapaabot man ang WHO, di ba? Kayo na lang magpasya kung ano po ang desisyon nyo. Kung takot kayo sa sakit na to, ito po ang masabi ko, kayo na bahala sa pagdesisyon. Basta si kaibigan nagbabala ngayon sa mga maniniwala. Kung ako kaibigan, ano po ba maipayo po yung sa akin kung ako ang magdesisyon? Sabi ng ating kaibigan, huwag ka magpalinlang. Kung ano ang nangyayari sa mundo ninyo, kung ano ang ipinapaabot ng nakataas, hindi dapat sundin lahat.
Hindi po ninyo alam, mayroon pong mga ginagawa na utos ng mga dyablo para ang mga tao magkaroon po ng marami pang mga karamdaman at maghawa-hawa. Guys, kung mapapanood ninyo, kung mapapakinggan po ninyo ito, kayo na lang bahala guys. Ito po ngayon ang kinatatakutan ng ating kaibigan ay pinalabas na sakit, virus, bagong virus. Ito ay nakikita ng ating kaibigan na ito po ang gagawin nila na buuin itong virus na to sa taong 2026. Tama kaibigan. Alam po niyo kung bakit nagkasakit yung sa ibang bansa? Dahil po sa klima nila. Tulad po ng Michigan, yung sa Russia. Anong nangyari? Sa sobrang lamig, sa sobrang kapal ng snow, talagang madadapuan talaga ang mga mahihina ng immune system doon. Kaya nagawa nilang mga virus na lang ipangalan para ang mga tao magpapanik. Kung sakali man mayroon pong mga plano sila, tutugon agad ang mga tao nasa baba. Kaya kung mapanood po nyo ito, hindi talaga kayo maisahan dito mga idol.